Ingat kami dalawa. Bye. Ingat ka. Bye-bye. Hi everyone! Today is another day, another travel vlog. So for today video guys, ay pupunta ako ng Manila. Ihatid pala ako ng kapatid ko kasi may pupuntahan din siya. At ihatid ko din siya, ganun. Mula sa bahay hanggang Awang Airport ay nag-commute lang kami. So palipat-lipat kami ng sasakyan. Wala kasing makahatid sa amin sa airport kasi wala kaming driver. At ayoko na rin mag-rent a car. So ayun na nga, hindi ko na kasi pinahatid sila ina at ama at mga iba kong kapatid kasi malulungkot lang ako. Nakasanayan ko na pag umalis ako ng bahay na pupunta sa ibang lugar ay nagko-commute lang ako. Para naman pag uwi ko or pagbalik ay hindi na ako nagpapasundo para walang problema. Para wala na magtanong bakit hindi ako nakasundo sa'yo. Mga ganun. Ang bayad pala sa tricycle mula bahay hanggang terminal ng Parang ay 20 pesos each pero hindi na kami nagbayad. Kinatid kami ng asawa ng ate ko. At mula naman sa terminal ng Parang hanggang sa terminal ng Cotabato ay nagbayad naman kami ng 100 pesos each. At nandito na nga kami sa Cotabato City at naglalakad papunta sa may sakayan papuntang Highway Awang. Kita nyo naman nang nagdadala ng aking trolley ay ang aking kapatid. Kasi sasakay na naman kami ng multicab papunta sa may Awang Highway sa may kanto papuntang Awang Airport. So ang bayad daw sa may multicab ay 24 pesos each. Diba ang galing? Parang pinakyaw ko na din yung multicab kasi konti lang kami yung nakasakay, ang luwang niya. Paisa-isa kasi yung mga sumasakay na mga pasahero. Alam niyo ba guys na bumili ako ng ticket 2 weeks back bago ang aking travel. So ang direct flight papuntang Manila ay nag-worth ng 10,000 pesos with 20 kg and 7 kilo na hand carry. So of course, hindi ako bumili ng ganun kasi hindi naman ako nagmamadali sa pagpunta doon. So ang binili ko ay may connecting flight siya via Cebu. So Cotabato to Cebu, Cebu to Manila. So mag-stop over pa ako ng Cebu ng mga 3 hours. So yun na nga, ang naibayad ko ay 5,700 pesos with 20 kilo na luggage and 7 kilo na hand carry. Hindi ko pa talaga masagot-sagot kung bakit walang Cebu Pacific na nag-operate sa Cotabato City. Kaya nagpabook ako sa My Philippines Airline. Actually, Cebu talaga yung aking sinasakyan. At dahil may stopover nga ang aking flight, ay hindi na ako nagdala ng maraming gamit. Kasi ayaw ma-stress ang buhay ko during the flight. Kasi mag-stopover nga sa Cebu. So hindi ko alam kung kukunin ko pa yung luggage ko or hindi na. Kaya nakapag-decide na lang ako na konti lang yung dadalin ko. At yun na nga, hindi ako nakadala ng mga pampasalubong na galing Mindanao. At sa wakas, dumating na kami sa may Awang, sa may kanto at sumakay naman kami ng tricycle papunta sa may Awang Airport. So, ang bayad naman namin dito ay 30 pesos. Dalawa kami ng kapatid ko. So, at ito na nga, nandito na kami sa may tricycle at papunta na kami papasok sa may airport. At siyempre, may dalawang checkpoint dyan ng mga sundalo. Sa kalipat-lipat namin ng sasakyan, nawala yung lungkot ko. Alam mo ba, nung umalis ako ng bahay, ay grabe yung iyak ko. Pero dahil sa commute namin, ay nawala. So, alam niyo naman siguro ang pakiramdam na iwan mo naman yung mga mahal mo sa buhay. Di ba malungkot at siyempre naiiyak. At big help din sa akin yung pagsama ng kapatid ko at pag-commute namin. Sa wakas, nandito na kami sa my airport. So, welcome to Cotabato Awang Airport. At ito na nga, pababa na kami sa my tricycle. At nagbayad pala kami ng 30 pesos, dalawa kami ng kapatid ko. Alam niyo naman siguro ang pakiramdam na umaalis ng bahay kasi maiwan mo na naman yung mga mahal mo sa buhay. Pero kailangan natin tiisin para sa ekonomiya ng Pilipinas. So, ayun na nga, dahil sa kaka-commute namin ay nawala yung lungkot ko at yung pag-iyak ko sa mga na-experience namin sa kaka-commute namin. So, dapat ito ang gawin nyo. The best thing na gagawin ay mag-commute para mawala yung lungkot nyo at pag-iyak nyo. Kasi ako talaga, nung umalis ako ng bahay, ay umiiyak ako. Pero nung start na kami mag-travel ay nawala na nga yung lungkot ko. At kailangan always presence of mind. So, nandito na pala ako sa loob para mag-check-in. So, yun na nga, naka-check-in na ako at lumabas ako ulit para ihatid na naman yung aking sister sa motor kasi papunta naman siya kung saan ang destination niya. Ingat kami dalawa. Bye. Ingat ka. Bye-bye. Nakasakay na sa tricycle ang kapatid ko at nakaalis na. So ako naman ay papasok na at habang hinihintay yung eroplano para makapagpahinga na din. So bago pala ako pumasok ay nagbayad muna ako ng 10 pesos para sa terminal fee. At nandito na nga ako sa may waiting area at hinihintay lang na dumating yung eroplano na aming sasakyan.